Okay, ngayon puntahan naman natin ito. So, ito hong nangyaring ito. Meron naman silang meron naman silang flood control eh. Talagang na-overwhelm na nga lang. 'Di ba? Kasi talaga namang napakalakas. At kung inyo hong napapansin, hindi naman po sa Pilipinas lang ang nangyayaring ganito. Ah, maalala nyo lang eh, 'di ba? 'Di ba sa Amerika, sa iba halos buong mundo eh. Ngayon, doon ko naalala tuloy recently na etong global warming, yung tawag dito, yung climate change, ang epekto nito ng global warming ay ang climate change, yung pagkasira ng ating ozone layer, 'di ba? Nagiging mainit na ang mundo at nangyayari po yung malalaking tipak ng icebergs sa North Pole eh naku, pag hindi nyo pa nabalitaan to, hindi ko alam kung nasaan kayo ng mga panahon na yon, eh nalulusaw. Ah? Saan po mapupunta yung mga natunaw na malalaking icebergs, mga yelo? Sa dagat. Kaya nga sinasabi, yung pag-init ng dagat, tutunaw ng mga yelo na nabuo, mahabang panahon, tataas ang tubig, at may mga coastal areas, maging mga bansa, dyan sa may, lalo na sa Pacific Ocean, na kung saan mainit ang tubig, na tataas pa ang tubig dyan, lulubog sila, literal na lulubog. Merong isang bansa dyan na pahaba. Kalimutan ko yung pangalan ko, Zanzibar ba yun? Basta pahaba. Yung tipong pag lumingon ka rito, kita mo rin yung kabilang boundary mo ng bansa mo. Wala na nga ang ano dyan eh. Kung nagkakamali, wala nang 20,000 yung mga residente. Kukunti lang talaga yung bansang yan. Oh. Dito sa Kabisayaan natin sa Pilipinas, marami rin sinasabi dati, nung estudyante pa ako, mid-90s, na bandang mga 2030, 2050, pinaka dyan na raw mararamdaman ang impact ng global warming dahil sa climate change. Dapat, yung mga strukturang itinatayo ay mga mga resilient na lalakas yung lindol, kaya niyang tumagal, babahain pa siya, 'di ba? Hindi siya magigiba ng baha. O magkakaroon ng mga pag-ulan, mabilis ang pasok ng tubig, lalo pagka nag-high tide, na dati nang mataas na ang tubig dahil sa global warming, tapos mag-high tide pa, baha agad. Ganun po yung nangyayari. Kaya konting kibot, bakit kami bumaha agad? Kakaulan pa lang. And I've seen a video online, ang sabi niya, in just a matter of minute, ang bilis tumaas ang tubig dito sa amin. Pero isa naman, sa loob lang ng isang oras, nasa bubong na halos namin ang tubig. Kaya ang ginawa nila, inakyat agad nila yung mga kisame nila sa Cebu. Tapos binutas nila yung bubong nila para dun sila tumambay. Yun ang last resort nila. So, ba't ganun kabilis? 'Di ba? May mga flood control projects. Ang problema po ng bayan natin, itong mga demonyong mga politiko at mga contractors, hindi po nila sineryoso yung totoo ho yan. Okay? Yung climate change na yan. At ako'y saksi dyan. Marami nagsasabing it's a hoax, pero totoo ho yun. Kaya nga sabi ko, kung hindi nyo pa rin nabalitaan yung mga yon, yung pagkatunaw ng mga icebergs, nasaan po kayo noong mga panahon na yon? Ngayon, yung mga flood control natin, dapat mas matataas. Dapat paikot ng lugar may matataas na mga pader. Para, 'di ba? Pag tumaas ang tubig, protektado yung mga tao sa gitna. Nangyayari, putol-putol, may phase 1, tragis na yan, mabot na ng phase 100. Parang kada yata 10 pa phase, tapos daan-daang milyon ang ginagastos. 'Di ba? Palala ng palala. Pinagkakitaan ang climate change, ang global warming. Yung mga yan, na dapat isiniseryoso yan. Tignan nyo na lang, taon-taon merong earthquake drill. Anong kalokohan ang tinuturo doon? Kapag lumindol, tago ka sa ilalim ng mesa. Hindi ba dapat ituro? Bago ka magtago sa ilalim ng mesa, tignan mo muna kung anong kalidad ang mesa. Kapag ang mesa, sa tingin mo magigiba pag sinakyan mo, huwag ka rong magtago. Dahil pag nahulog yung sahig, papatayin ka ng lamesang yan. 'Di ba? Saan ka nakakita na
tuturo sa bata, basahan ang ilalagay sa ulo, yung rag na malaki. Papatong dito, tapos nakaganon. Taon-taon yun, tinutunaw nila yung pera, yung pondo. Magpapaseminar yung mga barabarangay para maubos ng City Hall ang pondo. Para may bagong pondo na naman sila. Hindi po tayo tumugon sa pangangailangan ng panahon. Kaya ngayon, eto, hindi na tayo nakatugon, pinagsamantalahan pa yung pantugon natin yung pera. Kaya ngayon, eto yung epekto. Sinisingil tayo. Kahit saang lugar eh. Ito, naging parang common na sa atin to ngayon. Pero nung nangyari ang Yolanda, lahat talaga tayo noon, nagulat tayo noon. 'Di ba? Nangyari yung Ondoy. Lahat tayo noon, nagulat noon. Pero ito, paulit-ulit na nangyayari ito. Parang baliwala na. Na-normalize na. Na dapat sana nagagalit na tayo kasi hindi tayo natugunan ng ating mamahalaan. Mula pa noong 90s pa, na sinasabi na nga, kailangan maging pangtapat, no, sa epekto ng climate change ang mga establishmentong itinatayo. Eto, ganito yung sinasabi ko. Kung ang ilog ay mataas, ang tubig, 'di ba? Safe yung mga tao rito. However, at this point, baliktad. Ito po ang ilog. Ito ang ilog. Ito yung community. Mas matubig sa kanila. May problema ito sa drainage system. 'Di ba? Hindi agad sila nakapaglalabas ng tubig papuntang ilog. Baliktad 'to eh. Di ba? Unusual to. Pang ondoy ito eh. Ito yung pinuntahan nila Magalong. Ito mga coaching to, sabi nila, baka AI. Naku, hindi ho, totoong kotse ho yan. May mga plaka, pang Pilipinas. Ito yung Coast Guard natin. Magaganda yung bahay, mga mayayaman mga nakatira. Ang problema, may traffic po ng baha. Yung kanto na nililikuan ng daloy ng tubig, may bara. May nagbanggaan yatang sasakyan. Ayun, lahat sila nagkatipon-tipon doon. Kaya, ayun, nagsalasalansan yung mga sasakyan dyan. At, dumistansya ang Pangulo natin doon sa trip ni Redon na investigahan yung kakarampot na Dolomite Beach for possible overpricing na palalawakin. Ay naku, tarantado talaga. Ginawa ng Pangulo natin ang nararapat. Nasa Cebu ang problema. Ayan, inutos ng Pangulo. Investigahan ang flood control sa Cebu. Kasi dapat po talaga sineryoso ng mga Cebuano yung flood control nila. Nakapaikot sa kanila yung tubig eh. Diba? Napakakitid pa ng kanilang lugar. Manlamang maano ba man lang katulad niya ng bayan namin, ng probinsya namin, Negros Island. Hindi, iyan yung Korting Medyas. Iyan kapiranggot. Parang toothpick. Nalala nyo to? Panahon ng Yolanda? Diba? Pagkatapos nun, etong ganitong pictures pa lang nun, nalulungkot na tayo eh. Pero sa nangyari ngayon, di lang sa Cebu. Diyos ko, parang common na, parang normal na sa Pilipinas. Palit bahay. Ito yung pinagtatalunan na nagsinungaling si Criseccio na wala raw si Martin diyan sa Tacloban ng time na yon. Base sa kwento yata yung nila Maharlika. Ito, nakakagalit po talaga. Imagine yung nangyaring ito, tangina. 6 po na anak niya. 6 din ang anak ko eh. Meron akong ilang apo? 3? 2 kay Doraemon, isa kay Totoy, tapos kay Tetek. 4 ang apo ko. Puro barako. Ano ba nakakalungkot yun? 6 na anak mo namatay dahil sa baha at 2 apo. Shit! Tumalagkit. Na kung natugunan sana ng mga leader ng Cebu, ng bayan natin, hindi sana mangyayari ito. Dahil ang purpose po ng mga yon is to mitigate the impact of global change, of a global warming and climate change. Ma-mitigate dapat. Ibig sabihin, mapahina yung epekto nito, yung pinsalang idudulot.
Oh. Recently, Pasig hindi binaha. Marikina hindi binaha. Bakit? Diba? Tumaas ang tubig nila pero yung tubig nila sa mga community hindi. Bago pa lumobo yung ay umapaw ang tubig sa community na agapan na ng panghigop nila ng tubig, patawid dun sa ilog nila. Diba? Dapat ganun sineryoso yung trabaho. And I'm one with him. Sabi niya, our people wade through mud, digging what's left of their lives. Our mountains stripped bare by greed, billions lost to sham flood control projects. This is not simply an act of nature, but a disaster authored by plunder, negligence, and corruption. Lahat po ng guilty, lahat po ng nagpabaya, dapat pong panagutin. Dapat mawala sa pwesto yung mga yan, mapasok sa kulungan ng mga diputa na yan. Hindi biro yung nangyari ngayon. Sabihin natin, nagsimula panahon ni Duterte, hindi tayo dapat doon ako kontento. Diba? Dapat hanggang sa panahon ni PBBM, lahat yan. Lahat yan. And then if we can go beyond the Duterte administration, lahat ng hindi nagtrabaho noon sa DPWH na ihanda ang master plan para ihanda ang bansa. Yung construction ng mga flood control na yan. At masiguro na tama ang disenyo. Masiguro na masunod yung tamang disenyo. Kasi yung mga flood control na yan, yung mga retaining wall na yan, ang type nga niya parang sapatos yan, mataas na ganon, pababang ganyan, di ba? Ang purpose nun, mabigat yung ilalim. Solid halos yung ilalim. Ang disenyo ngayon, nung panahon ni Makoy, ni Apulacay, para siyang cone. Para siyang ganon, na nakalagay, kino-construct, malalaking tipak ng bato. Ngayon, ang ginagawa, buhos ng semento ang ibabaw, din yung gilid. Ang ilalim dapat pinakapaa, mayroon pong geotextile tube. Ang laman, buhangin. Para firm yung ilalim, mabigat. Tapos sa katatakpan ito ng concrete. Nangyari hindi. Walang nag-hold ng buhangin sa ilalim ng pundasyon. Bagkus ang ginawa nilang pundasyon, yung dapat ay tinatanggal na metal sheet pile. Tinatanggal yun, temporary lang yun, yung mga tinutuhog na bakal. Temporary lang yun Ang ginawa nila ngayon doon sa disenyo nila, tinayo yun, tapos nilagyan ng pinakabiga, tapos yung ibabaw, yun na, parang kalsada na. Mabubulok yun. Lalo na sinab-standard. From 12 to 15 meters ang haba dapat na ang ilalagay doon. Ano nangyari? 'Di ba? Mataas pa, hindi ibinaon ng todo. Bai City. Pagka nabulok yun, tas malambot pa ang ilalim nun, basa ng tubig tas ang bigat ng ibabaw. Ano mangyayari doon? Ganun yun, tumba yun. Kaya hindi ho nakapagtataka na meron tayong nakikita ng mga ganyan na ito mga to, nagkakayupi-yupi. Ito ayan diba? Nasisira. Kasi kapiranggot lang ito, manipis lang ito. Ang likod ng bakal na to, lalagyan nila ng mga buhangin, ng mga lupa, ng mga burak galing dyan. Tapos lalagyan nila ng mga ganito. Yung iba sinisimentohan katulad nito. 'Di ba? Tinarantado yung construction, dapat sinunod yung disenyo. Natural, wawasakin ng tubig 'yan. Yan ba? Walang dapat managot? Maliwanag ng ginago yung pagsunod sa disenyo. May standard ng DPWH Hindi nila sinusunod Kaya ako naiinis kay PBBM. Dapat isinabatas na yung parusang bitay sa korupsyon. 'Di ba? Para ngayon ho sana, magbibitay na lang tayo ng mga korap na mga opisyales at mga tauhan sa gobyerno, pati mga contractors. Palagay ko ho, titino Pilipinas pagka may ganun tayong mga parusa. 'Di ba? Merong review, sir.
Ang problema, yung taga-review kasabwat. Hindi pa nga natatapos eh. May certification ng completed para makuha yung retention fee. Hindi tayo natuto sa lesson ng Yolanda at saka sa leksyon ng Habagat noong 2008 ni Ondoy. Walang pagkatuto mga Pilipino talaga. Ito pa, pinupolitika. Imbis na dapat sana ang imbestigahan yung mas malaking problema. Dahil yung issue ng Dolomite Beach, Diyos ko po, ini-issue lang yan ng mga dilawan dati na gusto nilang ipahiya agad yung Duterte administration. Samantalang nung panahon ni Pinoy, 2008 yan, panahon ni Gloria Arroyo, binaba ng Korte Suprema ang utos na i-restore nyo yung Manila Bay sa dati nitong ayos. Walang sumunod. Inapila pa yan. Nabalik rin ng Korte Suprema yung desisyon nila na ipalinis, iparestore yan. Panahon ni Pinoy, ganun din. Ayaw rin gawin. Ang daming eklabo. Hindi naman porket bad trip tayo kay Duterte ngayon, titignan na lang natin lahat ng ginawa ng administrasyon niya ay bulok, ay pangit. 'Di ba? Mabuti nga 'yun, napapakinabangan ng taong bayan eh. Hindi na nakaw eh. Ba't hindi 'yun ang imbestigahan, yung mga ninakaw? Hindi 'yun ang tutukan ni Terry Ridon. 'Di ba? Sabi niya rin, imbestigahan niya yung mga proyekto ron sa Davao City. Pag-iinitan mo yung Davao City, por Diyos por Santo, ang mga tao ron, masayang-masaya sila, kontento sila. Basta may Duterte. Ayaw nila sa gobyerno. Di ba? Huwag ipala sa panggobyerno. Bahala sila sa buhay nila. Pag naubos na silang nalunod, saka na lang sila intindihin. Di doon na lang sa mga taong dumadaing na talagang kailangang i-address yung problema sa pagbaha sa lugar nila. Doon dapat. Ito saglit. Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. At sawa, natsilabasan dahil sa baha. Grabe yung manok doon, Imagine yung mga kababayan kung ikaw yung manok. Tapos may diba? Manok ka, siniksik mo ang ulo mo sa kahoy para lumutang kayo, mabuhay ka. Tapos dadaanan ka ng sawa. Labasan dahil sa baha, 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talagang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha. Ayan siya nasabi ko, yung gumuguho. Ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari. Ayan diba? Ay, nakabaon kakapiranggot, ang lambot pa ng ilalim. Tapos papatungan ng mabigat. Biguho talaga yan. Ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterrasas the Rise issue. Noong 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterrasas the Rise, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Yang, engineer at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares na mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos? Mga Cebuano, paalala ko lang kasalanan nyo yan dahil hindi nyo ginera ang LGU nyo ng aprubahan yung proyekto na yan ng kondo sa gilid ng bundok. Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip na ulan? Diba? Tama naman kasi kung lalagyan mo ng irrigation system, ganun din yun Yung tubig na bubuhos dyan, na imbis na sana mapupunta sa ilalim ng bundok at magiging reservoir yan para mapakinabangan sa mahabang panahon din, panahon na ng tag-init, mapapakinabangan ng mga bundok dyan, yung ugat nila mananatiling buhay na nakakapit, 'di ba? Na papatibay nila yung kabundukan. Ang nangyayari po, papatayin mo yung natural na proseso ng reservoir.
sa bundok. Yung mga puno, kumukuha rin ng tubig yan. Napupunta sa katawan nila at mga dahon. Malaking bagay rin yun. Di ba? Tatanggalin mo yon. So ano ho mangyayari dyan? Di dadaus-dos, magiging malaking kanal yan. Konkretong kanal na yung bundok. Di dadaus-dos yun sa baba. Kawawa ngayon yung mga residente. Diba? Lagyan mo man yan ng drainage. Ganon din yun. Walang reservoir na pupuntahan. Hindi gaya nung natural na proseso. Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Yon, again, alam nyo na ha, yung dolomite mining, panahon pa ni Apo Lakay, nagsimula yan, 1980. Yung Dolomite Beach area, kakapiranggot lang yun, kumpara ho. Baka nga kapag ibinalik mo yung natanggal doon na kung ilang, yung volume ng Dolomite na nailagay doon na 1 meter lang ang kapal, hindi mo nga makikita ang epekto dyan sa Dolomite na yan, sa minahan eh. Ito ho, mula pa 1980. Diba? Almost 30 years na minimina yung lugar. Yung mga Cebuano, baliwala sa kanila. Hindi nila pinaparamdam yung galit nila, yung pangamba nila. Binoboto pa rin nila yung mga political dynasty sa kanilang probinsya. Anong epekto? Di tuloy ang biyaya, walang check and balance, walang magsasabi na sa ngalan ng karapatan, kaligtasan ng mga mamamayan, 'di ba? Babanggain natin 'to. Walang ganoon. Magkakampihan yung mga yan, nagpapalit-palit lang sila sa pwesto, yung mga pamilya dyan eh. Lalo na yung Monterasa, 'di ba? Sa gilid ng bundok. Adong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas. Actually, yung mga butas ng ganyan, magandang gamitin pang reservoir yan eh. Diba? Parang dam yan na malaki. Pwedeng gamitin yan eh. Ang tanong, bakit hindi napapakinabangan? Hindi nagagamit. Diba? Kasi yan, pupudpurin lahat yan. Dahil sa quarrying, ay sa Cudao.org, may 11 malalaking kumpanya rito, gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheyo, Eagle Cement, at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa bubong eksperto. Sinong eksperto yun? Napakatanga nun. post ni Clifford Chong, ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na. Ang caption Hindi naman yan ang dolomite. niya, Atlas Mining o Carmen Copper Corporation in Toledo, Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka, ay quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number 3, ineffective and questionable flood control projects. Nako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Ayon sa diba? Yan ho ang epekto kapag bumuboto tayo ng mga magkakapamilyang pabalik-balik, nagpapalit-palitan lang sa isang pwesto. Tapos yung ibang mga posisyon sa gobyerno, sa kanilang lugar, hawak pa nila. Tapos meron pa sila sa national. Yan ang problema. Diba? Walang naglalakas loob ng paramdam ng malasakit sa bayan. Kasi hindi makaposisyon eh. Kapag merong lumitaw, kamatayan ang inaabot. Ayaw na nilang mabaliwala yung kanilang grip of powers. May pakinabang sa politika eh. KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2035 sa 6th district pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Mandaue, Consolacion at Grabe oh. Cordova. May 7.3 billion pesos na proyekto ang flood control. Diba dapat yung mga barangay nagwawala na, yung mga residente, ba't ganito ginawa yung sa lugar namin? Ba't ganito katagal? Wala ho, buong Pilipinas, tameme. Diba? Bakit? Kasi kakaibigan si Kapitan, kumpare si Konsehal,
Oh, ay nako. Tapos sila yung mga politiko magkakamag-anak. At Cebu City mismo, 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa 3 taon. Pero ang tanong, nasaan ang resulta ng bilyong-bilyong pisong flood control projects na ito? Reason number 4, nature's payback plus climate change. Yun. Diba? Sisingilin talaga tayo ng ginagawa nating pagsira sa kalikasan. Kasi wala hong alternative tayong maipapalit eh. Yung mga kabundukan, inumbok yan ng kalikasan para magsilbing proteksyon. Bakit may mga puno yan? Bakit yung mga tubig ulan na napupunta dyan, hindi bumababa sa kapatagan na bulto-bulto? Dahil napupunta yan sa paanan. Ba't hindi sumasambulat yung paanan yan? Because yung mga ugat ng mga puno doon, di ba? Magkakapit-kapit yun. Parang isang malaking malaking tawag dito, imbakan ng tubig na kung saan doon nakasuksok yung mga straw nila, yung mga ugat nila. O, naiinom nila. Yung mga bato hindi gumuguho kasi magkakayapos yan eh. Eh pag namatayan, wala nang makuhang tubig, mabubulok, aanayin yung mga ugat. O, yari na yan. Kaya yung Monterasa na yan, hindi ho malayong mangyari. Abutin yan yung sinapit ng Cherry Hill. Naalala niyo yung Cherry Hill ng mga Villar sa Antipolo? Oh, may yung bundok. May property rin yung pinsan ko eh. Bundok sa Antipolo, pag ganon. Dalawa yan, parehong sa mga Villar. Yung kalahati ritong side, dumausdos ngayon pababa. Ay sa pinsan ko, rito naman sa kabilang, hindi dumausdos. Ganon ang mangyayari dyan. Siyempre, hindi rin natin maaalis ang epekto ng climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng 1 buwan at kalahati ng ulan sa 1 araw lang. Grabe, nun, lakas. Eh yung papasok po ngayon na bagyo, papuntang norte. Nako, baka yun ang dumurog sa Ilocos. Mas malakas pa raw dyan kay Tino. Na ang watershed. Sana mali yung sinasabi nila. At barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod. So yun na nga mga kamagkano, ang baha ay hindi lang problema ng ulan. Problema din yan ng taong walang pakialam. Hindi lang yan natural disaster. Human-made disaster din yan. Tama. Diba? Human-made disaster. Kaya hindi tama, nasabi ko nga, bago isisi sa presidente, tignan nyo muna anong kulay ang tubig na bumaha sa inyo. 'Di ba? Kung yan ay kulay itim, kulay imbornal, problema yan sa flood control. 'Di ba? Ang bumaha sa inyo putik. Tapos nag-deliver pa ng mga malalaking bulto ng mga bato, 'di ba? Kasamang inanod yung mga malalaking bato. Ibig sabihin yung mga batong yung galing sa bundok. Yung bundok po nagumuguho na. Wag na nilang hintayin na yung buong bundok isabay-sabay na isang bultong dumausdos pababa. Sinira niyo yung sistema ng kalikasan ng bundok sa bundok. Ano gagawin niyan? Di namatay ang bundok. Saan ka nakakitang patay na matibay na nakatindig? 'Di ba? Kahit na yung mga konkretong building, pag nabulok na yung mga bakal niyan, ano mangyayari dyan? Gigibarin yan, bibigay at bibigay yan. Diba? Magbibitak at magbibitak yung mga poste niyan. Lalo na yung kabundukan. Kala mo, lumutang lang kotse. Nung mawala yung baha, ang lumantad sa kanila. Mga batong malalaki. Diba? Ay nako.